Hello ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo maki-update sa ating First Asia's Grandmaster Legendary Eugene Torre. Round number 10 na ang bakbakan sa Indonesia. Nakaharap niya dito si International Master Liu Xiangyi ng Singapore na nangangarap din pong maging Grandmaster. Sa end part, pakita ko sa inyong standing after round 10 at yan nga pala ang ating puzzle of the day na kung sino ang makakasagot ng first 10, yun ang isa-shoutout natin sa ating next video. Ang ginawa ni GM Torre nag D4, Knight F6 si Xiangyi, Knight F3, B6, Bishop G5. Tinirahan na naman ng paboritong Torre attack. Ayan, si GM, kung hindi London, Bishop F4, Bishop G5. At naitanong ko na sa kanya yan dati. GM, yan bang Torre attack galing sa'yo yan? Hindi daw. Mas matanda pa pong Torre ang nagpopularize ng Torre attack. Hindi siya. Bishop B7, Knight BD2, nag C5. Ayun, pressure kagad sa sentro. C3, D6, E3, at nag Knight BD7. Nobility na ba? Wala pa. Bishop D3, nag H6 paalis at nawala po sa talaan ng aklat ang H6 na yan. Dito ang palagi ang ginagawa ay G6 o kaya E6. Pero itong H6, sinubok si GM kung aatras ba ang bishop or kakapturin ang knight. Napilitang kumapture si GM. Siguro po mga kamatyas na pe-pressure siya na baka pag umatras, biglang gumanya ng block na gugulo. Pag nag-bishop G3, may mga gulo-gulong pwedeng gawin. Knight H5, tingin ko hindi tipo ni GM Torre yung ganyan. Kaya ang ginawa niya, kinain na niya. G takes F6, ayun, nakakasurpresa ito. Bakit yan ang pinang-capture? Ano ba ang mayroon kapag knight ang pinang-capture? May bishop B5 check na babalik uli yung knight at magda-knight C4. Ayan. Na hindi maka A6 kasi ka-capture sa knight at mapipilitang king ang ipang-capture. Kasi kung queen, makukuha yung pawn sa B6. Yun ang idea ng knight C4. Okay? So marami pang discarding nakapaloob sa knight C4 na yan. Kaya napilitan dito si Xiangyi na G ang ipang-capture at nag-castle, E6, E4, ayan, para ma-build ng strong ang center, nag-Queen C7, mukhang umangat na ang reyna, nagbabalak ng magtago sa queen side, Rook E1, nag-H5, ayun, nagparamdam din si Xiangyi na mukhang mag-H4, H3, mamemreasure sa king side, at nag-D5 na. Inunahan na ni GM Torre ng pressure sa sentro, at nag-knight to E5. Okay, pinalakas ang knight. Knight takes E5, F takes E5, at nag-knight F1. Ayun, simple lang ang approach. Dito po mga kamatyas, baka mapatanong kayo, Coach, bakit hindi chinek? Talagang expected yan ni IM. Magkiking E7 lang. Ready talagang hindi na mag-castling at manatiling ang king ay nasa gitna. Kasi po, yung king, yung pawns naman makakapagbigay ng pagka-safety sa king. Makapal ang center pawns ng black dyan. Hindi basta-basta maa-atake yan. Kaya naunawaan niya ni GM Torre at hindi niya sinibat muna ng check. Nag-knight F1 muna siya at nag-king E7. O, di ba? Hindi pa chinecheck, umangat na. Nag-bishop C4. Nag-rook H6. Nga pala, hindi pwedeng capturein yun. Yung kanina, yung ganon. May bishop B5. May complication yon. Kaya binibitin yan ni IM na capturein yung pawn sa D5. So, rook H6 para patibay muna sa 6th rank. Nag-queen D3, angat lang, rook D8, nag-A4, rook F6, at nag-A5. Yan ang mga discarding pampahina sa queen side. Kinapture. Kasi kung hindi po kakapturein yan, puti talaga ang kakapture dyan para magkaroon ng mainam na control sa A-file. Pero inunahan ni IM at nag-rook A3. Ang idea, papatong battery hanggang sa mabawi yung pawn sa A5, tubo pa sa positional dahil mawiweak yung pawn sa A7. Kumapture na sa D5, bishop takes D5 at nag-bishop H6, knight G3. Yun ang malupites dyan mga kamatyas. Butas ang square F5. Nako, pag nakalundag ang knight dyan, napakabigat. Rook B8, na kapag kinapture yung bishop, may threat rook takes B2, nag-knight F5 checking, F8, at kumapture na nag-B3 muna. Hinay-hinay muna. Total, yung pawn sa A5 ay weak naman talaga yan. Nag-queen B5, hamon queen to queen. Tinanggap na ni GM and nag-C4, rook B6, rook D1. Grabe, lakas ng knight, oh.
Yung bishop sa h6, wala masyadong future mga kamatsas. Nag-a4, nagwala na dito si IM. Parang feeling niya, positionally hopeless siya. So nag-a4, kinapture, takes, and nag-king g8. Obligadong umisod yan dahil may rook a8, mababackrangk matsas. At nag-g3. Ayun, hinay-hinay lang din, pasingaw muna. Hindi yung pagkaganyan capture! Todas mga kamatsas, mayroong back rank matsas. Ingat tayo ha, huwag tayong mapupukaw basta sa mga libre-libre. O kaya nagpasingaw muna si GM, nag-rook B2, rook takes, and nag-bishop D2. Ayun, para kahit paano magkaroon naman ng function ng bishop, mag-bishop E1 to attack the F2 pawn. Pero sorry, pag rook takes F7, naka-ready protection na pala Bishop C3, H4, Bishop D4, and the Rook F5. Rook C2 para manatiling yung knight ay di makagalaw. Kakabantay kasi sa pawn C4. Nag-King G2, King G7, Knight F7. Yun. Okay. Para tagpasin yung pawn sa E5. Takes, Rook C2, Knight C6, nag-Bishop B2 ilag. Ayun. Namuti ang board mga kamatya. C4, Rook C5, another target. Nag-Bishop A3, Rook A5, Bishop C1, and Knight to D4, Rook D2, Knight F5 check, King F6, and Rook C5. Rook C2, at nag-Knight D4. Ayun, nagkaroon ng way dito si GM Torre na malinis ang mga bagay-bagay, mawalis ang mga obstacle sa board. Nanalo din ang kauna-unahang pagkapisa ni GM Torre. Woohoo! Palakpakan! Nanalo din si GM. Yung last round niya, yung 2600 or top board ng torneyong ito na taga-Australia. Sabay pisaki ni GM yan, ano? Talagang nasa huli ang lakas. Na-imagine ko si GM parang napapangiti-ngiti siya ngayon habang pinapanood niya to GM, good luck sa last round ha. Ang ganda niyan pag naipanalo mo. Okay, ito po ang standing nila. Standing after round number 10. Ayun, so dito muna tayo sa results. At akyat tayo. Ranking cross table after round number 10. Nangunguna si IM Arfan ng Indonesia. Feeling ko nakakuha na ng GM Norm ito sa taas ng kanyang performance rating mga kamatsas. Pumapangalawa, Indonesia pa rin with 7.5 points. Si Kuy Bakarob, ayan, Temur ng Australia, 7 points. Megaranto sa East, ayan ang pagkakasunod-sunod. At hindi na po kulelat si GM Torre. Nung nakaraan, pangalawa siya sa kulelat, pero ngayon, third place na. Nako, ayos GM. Nag-i-improve pag naipanalo mo pa yan. Baka malampasan pa niya si Tahir. Ayun. Nagpapainit pa lang ang ating very own Grandmaster Eugene Torre. Malay nyo sa mga future, magbalik-balik laro siya. Ayun. Pero tingin ko lang, medyo napasubo lang si GM kasi nahiya lang siya sa kanyang kaibigang senador na si Grandmaster Adjanto Utot. Talagang very close sila noong araw mga kamatsas So, ganun talaga pag nalambingan no? Talagang mahirap makatanggi. Ang alam ko kay GM talagang retired na po. Nagko-coach na lang siya sa Philippine team, no? Pero dahil nalambingan nga, napasabak ulit. Pero okay pa rin. Saludo pa rin tayo kay GM Torre. Yan pong update sa running Indonesian Grandmaster Round Robin Tournament. Makiki-update tayo sa last round para malaman din natin kung sino ang magkakampyon dito. At bago ko po i-end ang video na ito, nga pala sa IM Tournament, ito po ang ranking ngayon. Pang-ilan ng kababayan natin, pang-anim na si IM Jan Emmanuel Garcia. Nangunguna sa kanila si Hafiz Arif Abdul. Ayan, yung naglaro po nitong nakaraang kamatsas natin nung December. Kung matatandaan nyo si Hafiz, nandito yan sa atin Okay, maraming salamat. Kita-kits sa mga susunod pang chess updates.